ng Ilonggo. Please subscribe. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, nandito na naman po ang inyong katropa para maglingkod sa inyong mga kababayan. So ito na naman po mga kababayan, ang balita natin ngayon tungkol dyan sa full power sa EDSA ng mga didiles. So simbahan po, no, diyan sa EDSA, nagrereklamo na mga kababayan dahil sa ingay nila, hindi daw makapagmisa ng maayos ang simbahan dahil sa kanilang ginagawa dyan. Okay sana kung ang kanilang ipinaglalaban dyan ay hindi sila nagsisigawan o nagbobora sa adik bangag dyan si PBBM, ay naririnig po dun sa simbahan mga kababayan. Mismo sa may harap ng simbahan kasi. Pero mo yan. So magsasalita sila dyan, naririnig po dun sa may simbahan habang nagmimisa ho ang pare, naririnig ang mga sigawan nila at mga masasamang salita nila sa gobyerno, kay PBBM, o pagmumura nila, naririnig ho doon sa simbahan. Akala ko ba yung matitino itong mga didilis? Laman ng utak kasi nila lagi, pagmumura, diba? Adik, diba? Yan lagi ang laman ng bunganga nila. Pero ayun, nanawagan na po ang simbahan na sana tumigil na yan sila dyan. Umalis na sila dyan sa EDSA. Perwisyo lang dyan ang ginagawa nila sa EDSA dyan mga kababayan. Hindi naman sila ganun karami, bro. Ilang araw na sila dyan. Ilang araw na silang nandiyan. Pero wala ho pa rin nangyayari. Pakunti ng pakunti. 'Di ba? Kasi wala akong naniniwala dyan may bayad na nga yung binigyan pa 500 tapos ang natupad 200 lang. Ginutom pa yung mga tao. Kaya sabi ng mga tao, ba't pa kami babalik dyan? Diba? Ayan, pakunti na sila. Ngayon, nilang simbahan na pinapaalis sila dyan sa EDSA. Kasi yung ingay nila dyan Tapos mga kababayan, yung kanilang mga salita pa, talagang pagmumura kung anong amo nila, ganun din sila. Simbahan yan. Nandyan kayo sa may simbahan, katabi ng simbahan, tapos magsasalita ka ng ganyan. Sa tingin nyo, magugustuhan ng pare yung mga pananalita nyo? At kung nagustuhan ng taong bayan yung ginagawa nyo, dapat nung unang araw pa lang, pangalawang araw, dumagsa na yung tao dyan. Mas marami pa nga ata nag-rally dito sa Mindula kaysa dyan Yung nag-rally dito sa Mindula, inaangkin nila mga Duterte supporters daw yung sumugod dyan sa Mindula. Araw ng Bonifacio Day kahapon mga kababayan. Ginugunita talaga ng mga kababayan natin yung pagrarally na yan taon-taon. So nagkaroon ng pisikalan dito sa Mindiola, mga pulis at mga ralista. Pero sana huwag kumantong sa ganyan. Pinapayagan naman sila ng mga kapulisan Yung nakita pa sila ng mga kapulisan, hindi na ho. Pwede yan, mga kababayan. Kasi ang pulis natin, tinutupad na nila kanilang tungkulin. Tapos sasabihin ng mga ditiles, mga Duterte supporters na yun, sumugod yan. Sabi nyo ba nakita kung anong mga placards ang dala-dala nila? VP Sara, resign. Umalis ka na sa pwesto mo. Mga didiles, intindihan nyo ba yun? Ang sasabihin nyo, mga Duterte supporters, hindi mismo pala yung mga supporters nyo, pinananawagan na pinapababa si Vice President Sara Duterte. Yan po yung rally dyan sa Liwasan Bonifacio at saka dito sa may Mindula, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, ano daw yun, mga Duterte supporters. Di sige, sa inyo na. Ayun, yung mga Duterte supporters ko na nag-rally kahapon sa Mindula, pinaparisign yung BP nyo. Diba gusto nyo yun? Ayun na. Diba? Ito pa, mga kababayan, dagdag ko lang ito. Sana naman sa mga na-biktima nila dyan sa EDSA, itong bata na to. Napakabata pa, pero ano kayo nasa isip nito? Mga kababayan. Pero mo ito, pakinggan nyo muna. Pakinggan natin. Basta, nandito kami para supportan si Marco, para supportan si Sara. Narinig nyo, mga kababayan? Trending ngayon yan Nandun daw sa EDSA para suportahan si Marcos.
Tapos bilang binawi, Sara pala, Sara. Nagtanong pa eh. Ibig sabihin, hindi niya alam. Mga kababayan, o mali yung script na binigay. Hindi niya alam na doon sa EDSA kung ano pinaglalaban niya. Di ba? Yung bata na to, napakabata pa naman, eh, bayaran pa. Oh. Tapos, sisigaw-sigaw kayo dyan ng ganyan. Ha? Halata kayo eh. Halata masyado, may script. Bro nyo, siya na mismo nagsabi, susupport siya sa Pangulo natin. Eh, biglang tumingin si Kuya na kumuha sa kanya. Biglang na iba, oh, Sara pala, Sara. Ang tindi talaga, mga kababayan. Tapos sabihin nila, hindi daw sila bayaran na pumunta dyan. Sino pinagluloko nyo? Araw kayo dyan. Kung may mga pamilya yung mga tao na yan, ano yung pakain nila sa pamilya nila? Kung di sila bibigyan ng bayad dyan, ano yung papakain nila sa pamilya nila? Luto nyo na lang tayo. Yung mga tao ata dyan sa Liwasang Bonifacio, pinagkukuha nyo eh. Yun ata pinagdadala nyo dyan eh. Diba? Same din yan nung nag-rally kayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Yung mga tao dun sa may Liwasang Bonifacio na dyan lang natutulog. Andyan, pinagkukuha ninyo, di ba? Nung nag-rally, pinagbibigyan nyo lang ng mga damit. Yun din ata yan dun. Pinagkukuha nyo rin dyan. Tapos, ang ingay nyo pa dyan. Tuloy, yung simbahan, nagre-reklamo na. Di ba? Ito, mga kababayan, yung rally kahapon dyan sa may Mendiola. Basahin natin. Ito talaga ang totoo, dinagsa ng Duterte supporters ang Mendiola at EDSA. Wow, dagsa daw. Hindi sana napuno yung EDSA. Parang isang lang kayo dun sa EDSA eh. Wala pa nga ata 100 yun eh. Tapos yung sa Mendiola, huwag yung angkinin. Yan yung mga nag-rally talaga na totoo yan. Matagal na nagra-rally nung panahon pa ni Duterte yan. May mga dala silang placard na panagutin si Duterte, resign VP Sara Duterte. Diba? Tapos angkinin nyo, sige. Mga Dides, kita nyo, pati yung mga nagsugod sa Mendiola, mga Didi supporters daw yon. Duterte supporters daw. Ngayon, sinisigaw ho ng mga Duterte supporters dyan sa Mendiola na resign VP Sara Duterte. Umalis ka na sa pwesto mo. Di ba gusto nyo yan? Daangkin nyo eh, Mendiola eh. Di ba? Sumugod daw sa ibig sabihin, di ba ugali nyo? Pero nyo, binakbakan nyo yung mga polis doon na nandun sa may na tumutupad lang sa kanilang tungkulin. Inyo di ba yun? Ugali di ba ng mga DDS yun? Sige na, sa inyo na nga yan. Di ba? Tapos, eto pa, nakakatawa mga kababayan. Trending din ngayon to kay Vice Ganda. Payag ni Vice Ganda. Eto. Kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos at ang kilo ng baboy ay 300, ang kilo ng manok ay 280 at ang tubig ngayon ay 150. So, magkano naman ang confidential fund? Grabe mga kababayan na. Harap-harapan na. Rinig nyo, sabi ni Vice President, ni Vice Ganda. Asan daw yung confidential fund, mga didiles? Di ba? Ako sasabihin nyo, taong bayan naniniwala na sa ayan mismo si Vice Ganda, mga kababayan na nanonood din at nakikita kung saan dinadala ang confidential fund. Paano kasi, dinala kasi ni Nova, Piatos, ni Tempura, di ba? Yung confidential fund. Iwan ko saan dinala ni Nova, Piatos, Tempura, ni Oshi. So, kaya nila dinalang 4 yun. So, ito naman mga kababayan, nakikita niyo yan. Yung ating, ang pare. Pare, pinapalayas na mga realista sa EDSA. Parang nasa palengke. Walang mga respeto sa mga nagsisimba. Ayan Kita nyo? Ito naman kasi mga kababayan, meron pong mga nagsisimba na punta ka nga doon sa simbahan para magsamba, para mabawasan yung mga kasalanan mo. Pero, pag samba mo naman doon, kung ang naririnig mo naman na galing dyan sa labas, dyan sa may EDSA, dahil dyan ang mga didiles nagrarally, full power, maririnig mo yung mga salita nila
na against sa government at puro pagmumura ang laman ng bunganga, sa tingin nyo mga kababayan, mababawasan kaya ang kasalanan mo? Diba? Hindi ba nila naisip na simbahan yan pag may misa? Tulad ngayon, linggo. Talagang tuloy-tuloy ang pagmimisa dyan ng pare, oras-oras. Kasi nga mga kababayan, ang mga didiles kasi, talagang ano na sila desperado na talaga Kahit niya simbahan, hindi na nila nirespeto, di ba? Biruin nyo yan. Habang nagmimisa yung pare, dyan sa simbahan, dyan sa EDSA, sila naman salitang salita. Dapat tigil muna sila, antayin nila matapos yung misa. Dapat ganun. Kung respetado kayo. Diba? Tapos, sisisihin nyo si PBBM. Sabi daw nila, si PBBM, kasalanan daw ni PBBM dahil konti sila sa EDSA. Kasalanan nyo yan kasi hindi nyo pinapakita kung ano talaga ang nararapat na ipapakita nyo, kung ano talaga ang hangarin nyo bakit kayo nandyan sa EDSA. Bakit ba kayo nandyan sa EDSA? Para saan? Para protektan si Sara? Hindi naman. Sabi ni BBM, hindi na ipapa-impeach si VP Sara. Sayang ang oras. Hindi naman importante yung VP. Ang importante tayo mga Pilipino. Kung paano tayo matulungan ng ating gobyerno para mapaunlad ang bansa natin. Yan ang importante sa Pangulo, pero hindi importante ang VP, sabi ng Pangulo. Diba? Mga didiles, ano ay pinaglalaban nyo? Ma-impeach o mag-resign si PBBM para ano? Makinabang kayo? Paano yung mga maraming Pilipino yan na umaasa sa ating Pangulo na naniniwala sa kanyang mga adikain, sa kanyang mga pangarap sa bansa natin, na nakikita natin na maganda ang nagagawa niya dito sa bansa? Kayo lang naman mga didilis ang hindi naniniwala dyan. Piruin mo yung BP natin, ayaw nga umunlad ang bansa natin. Diba? Sabi niya, bakit kayo maniniwala dyan na baguhin kayo? Baguhin ang Pilipinas? Muling umunlad ang bansa natin? Ayaw ng BP yan. O ba't ka sa nag-BP? Ba't siya nagtrabaho bilang Vice President? Kung ayaw yun naman palang paunlarin yung bansa, bakit siya nag-Vice President pa? Paano pa kaya kung naging Presidente yan kung wala siyang hangarin para paunlarin ng bansa? Alam niyo si PBBM, kahit kaliwat kanan niyang binabato, tinutuloy niya ang pangarap niya kasi alam niya na darating ang araw, matutupad ang pangarap niya para sa bansa natin. Iyan ang pinanghahawakan ni PBBM. Kaya tuloy siya sa kanyang trabaho, tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yan ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Kahit kaliwat kanan yung batikos, kaliwat kanan ang bato ng paninira, never si PBBM na bumato din ng paninira sa kanila. Dahil si PBBM, gusto niya, nagkakaisa, nagtutulungan tayo. Kaya, yan, never nang pansinin ni PBBM yan. Yung mga yan, hindi napapansinin ni PBBM yung mga yan. Kasi alam ni PBBM, mas maraming Pilipino ang nakikita yung maganda niyang ginagawa. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you po.